Sa larangan ng himagsikan, kung mayroon man tayong maituturing na magiting na pinuno ay maibibilang natin si General Manuel Tino na isa sa may pinakamagandang kasaysayan sa pakikidigma. Siya'y magiting at mahinahon sa kanyang pagpapasya. Ngunit naging ugali na niya ang pagkakaroon ng matigas na kalooban at hindi natatakot sa pakikidigma sa kabila ng kanyang kabataan noong panahong siya'y umanib sa kilusan ng mga manghihimagsik. Pero, sino nga ba si General Manuel Tino? Si Manuel Tino ay isinilang sa bayan ng Aliaga, Nueva Ecija noong 17 ng Hunyo taong 1877 sa mag-asawang Mariano Tino Santiago at Silveria Bondoc. Maliit pa siyang bata nang siya'y mag-aral ng sekundarya sa mataas na paaralan ng bayan ng San Isidro sa Nueva Ecija na pinamamahalaan ni Don Rufino Villaros. Pagkaraan ng isang taong pag-aaral sa nasabing paaralan, siya'y lumuwas ng Maynila at nagpatuloy ng pag-aaral sa paaralang pinamamahalaan ni G.V. Crisologo. Ngunit, noong taong 1873 ay lumipat naman siya sa Kolehiyo de San Juan de Letran at doon naman niya tinapos ang sekundarya noong 1896. Noong Abril ng taong 1876, halos katatapos pa lamang niya ng pag-aaral nang siya'y umanib sa katipunan na pinamumunuan ni Andres Bonifacio. Maliit pa siya'y nagpamalas na siya ng katapangan at nang pasukin ni General Mariano Llanera ang bayan ng San Isidro noong 2 ng Setyembre taong 1876, isa siya sa mga manghihimagsik na pinagusig ng mga Kastila. Ngunit, ang mga ginawang pag-uusig ng mga Kastila sa kanya ay naiwasan sa pamamagitan ng mabuting pangungubli na tumagal halos ng 1 taon. Upang lalong maging panatag siya sa pagiging isang manghihimagsik, sinikap niya ng buong husay na makapagtatag ng isang maliit na hukbong binubuo ng mahigit na 300 katao. Matagal din ang panahong ipinamalagi niya sa biyak na bato. At sa kapulungang idinaos sa Puray Montalban noong 6 ng Hunyo taong 1877 ay napili siyang general ng brigada bagamat 20 taong gulang pa lamang siya noon. Pagkatapos ng kapulungang idinaos sa Puray Montalban ay agad siyang sumabak sa labanan sa San Rafael, Bulacan na pinamumunuan ni General Mamerto Natividad. Noong 27 ng Agosto taong 1877, nagsagawa sila ni General Mamerto Natividad ng isang pagsalakay sa Carmen at Peñaranda sa Nueva Ecija. At noong 4 ng Setyembre taong 1877, siya at si General Mamerto Natividad ay nagsanib puwersa kasama ang puwersa nina Colonel Casimiro Tino, General Pio del Pilar, Colonel Jose Ignacio Paua at Eduardo Llanera sa gagawing pagsalakay sa bayan ng Aliaga sa Nueva Ecija. Makalipas ang 2 araw, noong 6 ng Setyembre taong 1877 ay nakipaglaban siya kasama si General Mamerto Natividad sa isang mabigat na hukbo na may 8,000 katao sa ilalim ng pamumuno ni General Ricardo Monet at General Núñez. At sa nangyaring labanan na ito, maraming mga Espanyol ang nasugatan, isa na rito si General Núñez. Dahil sa labanang iyon, napagdesisyonan nila na lumipat sa taktikang gerilya, kasama ang buong puwersa, nilusob nila ni General Natividad ang bayan ng San Rafael, Bulacan noong Oktubre taong 1877. At upang mailihis ang atensyon ng mga Espanyol sa Nueva Ecija, sinalakay nila ni General Natividad ang Tayug, Pangasinan noong 4 ng Oktubre taong 1877. Sa kasamaang palad, sa isang labanan sa Cabiao, Nueva Ecija noong 9 ng Nobyembre taong 1877 ay nasawi si General Natividad. Dahil sa dumaraming namamatay sa mga sundalong Pilipino, naisipan ng pamahalaang Aguinaldo na makipag-usap sa mga Espanyol. At upang matapos na ang digmaan sa pagitan ng mga Pilipino at Espanyol ay nagkaroon ng kasunduan sa biyak na bato na nilagdaan noong 18 ng Nobyembre, 14 ng Disyembre at 15, 1897. Bilang pagtupad sa kasunduan,
Nagtungo si Aguinaldo sa Hong Kong kasama ang 25 piling pinuno ng kanyang puwersa noong ika-27 ng Disyembre taong 1897. Isa siya sa 25 piling pinuno na nagtungo sa Hong Kong kasama ni Aguinaldo matapos malagdaan ang kasunduan sa kapayapaan sa Biak na Bato. Namalagi siya sa Hong Kong hanggang sa dumating ang digmaan ng mga Kastila at mga Amerikano. Sa pagbabalik niya sa Pilipinas noong ika-7 ng Hulyo taong 1878 ay hindi siya huminto sa kanyang mga paghahangad ng kapayapaan sa bansa, at upang ipakilala niya ang kanyang pagmamahal sa mga karapatan nating mga Pilipino, nagtatag siya ng pamahalaang sibil sa Pangasinan. Sa labanang naganap sa mga lalawigan ng La Union, Ilocos Norte, Abra at Ilocos Sur, siya ang namumuno sa mga manghihimagsik na walang awang nakilaban sa mga kaaway. Dahil sa mga kabayanihang ipinamalas niya, gayon din ang kanyang kakayahang magdala ng mga tauhan at matalinong pamamaraan sa pakikidigma, nahalal siyang komandante general sa Hilagang Luzon na ang himpilan ay nasa Vigan, Ilocos Sur. Dahil sa lakas ng mga kawal ng kanilang mga kaaway, ang kahusayan ng pamamaraan sa pakikidigma ng mga kawal niya ay nawalan ng saysay. Ngunit sinabi ng isang general na Amerikano, si General James Franklin Bell na ang hukbong mapanganib at siyang nagpahirap sa kanilang hukbo ay ang hukbo ni General Tino. Sa ulat na ginawa ni General Bell ay pinatunayan niya ang husay at giting na taglay ni General Tino sa pakikidigma. Ngunit ang kahusayan niya ay nagwakas noong ika-1 ng Mayo taong 1901, nang siya'y sumuko sa mga Amerikano sa Sinait, Ilocos Sur sa pangunguna ni General James Franklin Bell. Pagkaraan ng mga pagtatagumpay sa larangan ng himagsikan, siya ay sumangguni kay Pangulong Emilio Aguinaldo sa Malolos at do'y iniulat niya ang mahahalagang pangyayaring naganap sa mga manghihimagsik. Ibinigay din niya sa kanyang pagtungo sa Malolos ang halagang 120,000 piso na nalikom niya para sa gugulin ng bagong katatatag na republika ng bansa. Nang mapawi ang himagsikan sa ating bansa, siya ay nagtungo naman sa Likab, Nueva Ecija upang doon mamuhay ng tahimik at hinarap niya ang pagsasaka sa kanyang malawak na lupain. Bilang isang malayang mamamayan, siya ay hinirang na gobernador ng Nueva Ecija ni Gobernador General James F. Smith sa gulang na 31, noong ika-15 ng Hulyo taong 1907, at muli siyang nahalal ng sumunod na halalan. Noong ika-1 ng Hulyo taong 1909 ay nahirang siyang tagapamahala ng koanihan ng paggawa, ngunit dahil sa kadalubhasaan niya sa larangan ng pagsasaka, noong ika-17 ng Oktubre taong 1913 ay nahirang siya ni Gobernador General Harrison bilang tagapamahala ng koanihan ng pagsasaka. Ngunit, dahil sa hangaring makapagsarili at maging malaya, noong ika-13 ng Setyembre taong 1914, ay nagbitiw siya sa kanyang tungkulin sa pamahalaan pagkalipas ng 1 taong panunungkulan bilang tagapamahala ng koanihan sa pagsasaka at bumalik sa Nueva Ecija upang pamahalaan ang kanyang mga lupain. Ang magandang kasaysayan ng buhay niya ay nagwakas noong ika-22 ng Pebrero taong 1924 nang siya'y bawian ng buhay sa gulang na 46 na taon. Ang pagpanaw niya ay nakaiwan ng magandang alaala sa ating lahi, ang kanyang kabayanihan, kagitingan ng loob at pagiging lantay na makabayan ay mga katangiang hindi malilimot hanggang sa kahuli-hulihang sandali ng ating buhay habang may mga salinlahing nabubuhay sa ating bansa. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.